Ako si Virgilio S. Almario, ang tagapangulo ng Pambansang Komisyon para sa Kultura at mga Sining. Malugod naming inihandog sa inyong lahat ang programang Buhay na Buhay. Panahon na para lalong suriin ang tunay na yaman ng lahing Pilipino, isang lahing binubuhay ng 8 kultura. Ang bawat isa'y mayaman, malalim, may sariling pag-iisip at pananampalataya. Kultura'y buhay na buhay sa buko na nananalaytay. Pilipino'y buhay na buhay sa buko na nananalaytay. Nagkakaiba ngunit nagkakaisa. Ang bawat isa, buhay na buhay. Pa sa paniniwala sa diwata na kinalaunan, bli ang nahaluan. Hindi sila iba sa atin, ang ating mga kapatid na Muslim. Alam ko na para sa ilan sa atin, minsan ay may pangamba at pagdududa kapag pinag-uusapan natin ang ating mga kababayang Muslim o Islamic Filipinos. Sa buong mundo, lumalaganap ang pangitaing yan. Ngunit, huwag po sana tayo maging mapanghusga. Huwag tayo maging bulag sa likas na kagandahan, katiwasayan, kabuuan ng ikalawang kultura na ating susuriin. Ang kultura ng ating mga kababayang Muslim. Ang kultura ng pag-uukir at pag-uuma. Nagpapayaman, nagpapatuloy, buhay na buhay. May mga dalubhasang nagsasabi na kung hindi tayo sinakop ng mga Kastila, ay marahil tayo ay naging mga Muslim. Ayon sa mga tala, 1380 nung dumating sa Sulu, ang isang Karim ul Makdum, isang mangangalakal na Arabo na siyang nagbukas ng trade routes mula sa gitnang silangan. Hindi lang mga gamit o trade goods ang dala nila, dala rin ng pangangalakal ang paglaganap ng Islam. Sa Mindanao, ang paglaganap ng Islam at ang iba't ibang interpretasyon ng pananalig ay nagbunga ng 11 grupo. Ang Maranao, Maguindanao, Iranon, Tausug, Yakan, Sama-Badjao, Sangir, Kaagan, Kulibugan, Jama-Mapun at Mulbog. Lahat sila nagkakaiba, ngunit pinag-isa ng pananalig kay Allah. Professor Jun, ang ating pangalawang kultura, yung kultura ng pag-uukir at pag-uuma, yung kultura ng ating mga kapatid na kababayang Muslim na Pilipino. Ano po yung pag-uukir, pag-uuma? At napaka-interesante kung paano ito pinapairal hanggang ngayon. Sa kasaysayan kasi ng Pilipinas, ng bandang 13th century, dumating ang influensya ng Arab culture, pumasok ang Islam dito sa atin. At nagkaroon ng bagong kultura. Well, nandun pa rin yung Southeast Asian base, nandun pa rin yung batalya na katutubo, pero lumabas ang isang uri ng pag-iisip, no? Na dahil sa ang Islam pinagbabawal ang pagkopya ng hugis ng mga hayop o mukha ng tao, naging highly geometric at stylized. Maraming flowing lines. Yun ang tinawag na pag-uukir. Ang ukir ay galing sa salitang Filipino na ukit or ukil. Kaya pag-uukir sapagkat napakagaling na sa iyang klase ng art na yan. At naman pag-uuma sapagkat igalang natin yung
filosofiya ng mga Muslim na sila ay isang community worldwide. Sa mga koleksyon ng National Museum at sa iba't ibang special exhibitions sa ibang museo, makikita at madarama ang kulay, ang galaw, ang nakakabighaning pasikot-sikot ng sining ng ukir, sa kahoy, sa metal, sa bato, sa hinabing tela. Makikita ang angking talino ng mga manlilikhang sumanggunit sumunod sa patakaran ng kanilang pananalig. Makikita natin na ang mga limitasyon ng Islam sa mga maaari at di maaaring ilarawan sa sining ay di nakakaantala sa paglikha ng mga obrang ginagamit sa pang-araw-araw. Ang sining ng ukir ay makulay, buhay, at patuloy na umiindak. So, dahil sa pag-iwas na makalabag sa batas ng Islam, so ang Muslim artist ay nakahanap ng paraan para makapagpakita din sila ng kagandahan sa sining. At ang resulta nito sa Philippine context ay ang ukil o ukir. Now, in general, ito ay non-figurative, geometrical, curvilinear na nagpapakita bali ng yaman ng kultura, ngunit hindi sa figurative na pamaraan, kundi sa abstract o sa stylized na pamaraan. Sa Tugaya, isang barangay na malapit sa Marawi, nagtipon-tipon ng mga manlilikha ang mga dalubhasa sa pag-ukit ng kahoy, pagpanday, at paghulma ng metal. Pati na rin sa paggawa ng mga agong, kulintangan, dabakan, at iba't ibang instrumento. Sa Tugaya, isang buong komunidad ang nagsasama-sama, pinagbuklod ng kanilang talino at galing. Yung artistry po ng mga taga-Tugaya, meron kayang impluwensya ang mga dato, ang mga sultan, ang political power ay meron reflection or tulong o suporta sa artistry dahil napakapino ng kanilang gawa? Pag kasi ang isang artisano artist, gumagawa hindi lang para sa kanyang maliit na nayon o community or village, siguro kailangan pagandahin niya ng gusto at lagyan ng katakot-takot na detalye, a more intricate one, para magmukhang mayaman. Kasi karapat-dapat lang ito sa richness ng buhay ng datu o lalo na yung buhay ng sultan. Kasi hindi mo pwedeng ibigay sa isang sultan yung napaka-ordinaryo. Maring maganda, pero kulang ng detalye. It has to be as ornate, as complicated as possible. Ang mga gawa ng mga manlilikha ng Tugaya ay tunay ngang nakakaakit tingnan. Ngunit ang buong kaganapan ng mga ito ay naaabot kapag sila'y ginagamit. Tulad ng mga habing malong ng mga Maranao. Kung titignan ay simpleng kasuotan ito na ginagamit ng babae, lalaki, bata at matanda. Ngunit ang mga kulay at disenyo nito, ang sari-saring paraan ng pagsuot at gamit ng malong ay nagpapatunay na malalim ang koneksyon ng malong sa buhay at kultura ng mga Maranao. Okay, sa Maranao, meron silang 27 different kinds ng malong. Ang pinaka-popular na malong ay ang malong na landap. So, ang palatandaan ng landap, meron sila itong lakban, ito ang makapal na langkit, at saka meron siyang dalawang tubiran. Now, talking about the malong, ang pinakamahal na malong ay ang tinawag na andon or inandon. Ang andon-inandon ay gawa sa tinatawag na tie-dye or ikat na method ng paghabi. Ito ay gawa din ito sa ikat, pero hindi na itong malong. Ang design lang nito, bali, ay gawa sa tie-dye. Ito ay scarf na. Kung titignan natin ay simpleng kasuotan lamang, ngunit kapag ginamit na sa mga sayaw ng mga Maranao, biglang nabubuhay at kumikinang ang mga malong, nakikisabay sa pinong galaw ng mga kababaihan at sa makisig na asta ng kalalakihan.
Sa sayaw na sagayan, madarama ang gilas, kisig at tapang ng isang mandirigmang Maranao na harap sa laban matapos ang kanyang taimtim na dasal kay Allah. O marinaw, marinaw sa kagiyangga, natako sa Iliana, bambaran sa apiapan, maribo na ginawa ko, pilumbayan. Naasaraso, bantogan sa panenendog, koengod! Ay go! Professor Jun, ano po ang intricacies ng Maranao music? Since your area of specialization is music. Well, ang Maranao music, medyo in between sa Tausog at saka Yakan. Ang kaibahan ng Maranao, talagang makikita mo sa yung pag-beat pa lang, ginagawa nilang virtuoso performance, yung palibat-lipat yung stick na ganyan, kumisan inahagis pa yung stick na ganyan, sasaluhin, baka katugtog pa sila, meron silang ganoon. Tapos lumalakad pa sila, dala-dala yung isang gong, papalitan ng ibang tao para tumugtog doon sa ano. Merong konting virtuosity ang Maranao. Komplikado at malalim, ngunit bakit ako napapaindak at napapasabay sa sayaw? Anong meron ng musika ng mga Yakan na biglang may koneksyon sa akin, sa atin? Makikita natin ang lalim ng kanilang paglikha, hindi lang sa musika, kundi sa masinsin nilang hobby, pati na rin sa kanilang make-up. Ang Yakan, meron tinatawag na yung bulak-bulak o kaya litok-litukan sa Sulu ang tawag dito. So, exposure dito sa mga elements ng design, translate nila ito sa ibang surface, like for example, ang mukha. At using powder, for example, ito na ang linalagay nila doon palamuti sa kanilang mukha. At ilang sa mga ito ay nagsasuggest ng parang mystical meaning. So, in general, when I interviewed about this, dinidenaturalize din ang human face. Linalayo daw ang attention doon sa natural appearance para sa ganun ay maingganyo yung mga masasamang espiritu na lalayo at hindi bali istorbo doon sa nagmamayari ng mukha na yon.
Anong kaibahan po ng Tausug music? Yung Tausug, meron silang kulintang na maraming gongs. Meron silang tinatawag na sindil. Yung pagsindil na yun, ginagamitan ng gabang at saka isang klase ng string instrument. Ang tawag nila, parang violin pero viola ang tawag nila. Sa isang sayaw ng panliligaw, makikita ang kakaibang galaw ng mga Tausug. Ayon sa mga eksperto, ang mga galaw ay hinango sa palunday-lunday na alon o sa paglipad ng mga ibong dagat. May kasabihan na kung talagang desidido kang intindihin ang kultura ng iba, abay, pag-aralan mo ang sayaw nila. Para kay Ligaya Amil Bangsa, ang igal at pangalay ay di lamang mga galaw, di lamang sayaw. Ang mga ito ay nagsisilbing koneksyon na maaari nating gamitin upang lalong makamtan ang pagkakaisa. Pangalay or igal is a very slow form of traditional dancing. The movements are smooth and flowing, meditative. Some nuns told me prayerful. This is true. It is elegant. It looks very simple. Yet when you try to learn it, you will discover, oh, not so simple and not so easy after all. When you say pangalay in the strictest sense, it is this traditional dance form which shows the long arm of Hindu-Buddhist influence in Sulu culture. That's why I say the pangalay is the living link to the classical forms of dance, particularly in Southeast Asia. Sa kanyang studio at tahanan sa Marikina, tinuturo ni Ligaya ang igal at pangalay sa mga interesado. Higit pa sa tamang galaw at porma, isang sulyap sa daigdig na payapa, sa banayad na kabuhayan, sa maharlikang pamumuhay ang kanilang natatamo. Well, I was on a visit in the Sulu Archipelago, particularly in Jolo in 1969, when I saw this dancer performing pangalay, which is so different from the pangalay that I've seen being performed in other parts of Manila. I vowed to study it, and a little bit later, I told my husband, if I don't document this, within 50 years, this will be gone. And true enough, it wasn't even 25 years, and there had been a lot of changes in the way pangalay was being performed. I feel strongly about this, that preservation and conservation should be in the place of its origin more than anywhere else. Kasi ito, nandun sa mga tao it's just a matter of rekindling the deep interest. We're so performance-oriented. Yun lagi tayo, not the deeper sense of meaning and the deeper implication of this to develop, say, ethnic consciousness. Huh? Just like we want to develop national consciousness, we should teach it and keep it alive in its place of origin.
Hindi pwede isantabi na lang ang mga naganap sa Marawi ngayong taon at ang epekto nito sa buhay ng mga nakatira dito. Ang kultura ay produkto ng mga kaganapan na nagdadala ng pagbabago, kung minsay nanunubok, sa pilitang naninira, nakamamatay. Ano pang halaga ng sining at kultura kung wala ka ng mauuwian? Kung ang tahanan, moske, paaralan ay wala na? Ano pang halaga ng sining at ng kasaysayan kapag ang mismong pundasyon ng buhay ng mamamayan ay nalalagay sa peligro? Mahaba at madugo ang kasaysayan ng giyera at engkwentro sa Muslim Mindanao mula pa sa panahon ng Kastila hanggang ngayon. Ano ang hinaharap ng ating mga kababayang Muslim, lalo na't ngayon ng Islamic fundamentalism ay nagiging laganap na sa buong mundo? Di ba lahat tayo ay kailangan lumikha ng kagandahan, maging salamin ng lahat ng mabuti at kahanga-hanga sa ating sariling kultura? Di ba't taimtim din nating dasal ang mamuhay ng payapa, lumikha, gumawa ayon sa ating adikain at paniniwala? Ang kultura ng pag-uukir at pag-uuma ay nasa malaking peligro na maging bahagi na ng nakalipas. Panatiliin natin itong laging nakatanim sa ating puso. Buhay na buhay. Sayang tulay sa ating buhay. Pa sa paniniwala sa diwata na kinalaunan, bli ang nahaluan ng mga paniniwala ng mga dayo.